Sa Senate hearing po, ang sabi niya 3 million. Ngayon, ang sabi niya 4 million. Tapos sabi daw ng tatay niya. So he has no personal knowledge. But bank documents involving 5.1 billion pesos. The Espinosa Group, sir, was monitored as their illegal trade since my knowledge in 2015 pa po. Kasama po sila sa drug list ng PRO8. Sabi naman yan. Sa Quad Committee, ano masasabi nyo dyan? Yung pinoprotektahan nyo, yung pinapakinggan yung Kerwin Espinosa, 2015 pa lang ho pala, wala pa itong si Tatay Digong, nasa listahan na ang pangalan nila sa... Hay na nga mga kababayan, wala pa rin ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Grabe, napakarami hong nangyayaring kabalintunaan at kabalbalan dyan sa House of Representatives. Ibang klase ho itong si Kerwin Espinosa. Nagkabuhol-buhol na ho lahat ang kanyang script. Talagang gusto pa ho niyang ituloy. Dito sa video na to ha, pakinggan ho natin. Ito ho kasi yung pulis na naging suspect sa pagkagurgur ng ama nitong si Kerwin Espinosa. Pero bago natin panoorin yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Yun na nga mga kababayan. Etong si Marvin Marcos, isa ho siya sa mga nasuspende dahil doon sa pagkakagurgur ng ama nitong si Kerwin Espinosa. Dito sa video na to mga kababayan, isa-isahin nitong si Marvin Marcos ang mga kasinungalingan nitong si Kerwin Espinosa. Hindi na ho natin patatagalin to mga kababayan. Heto ho ang buong video. Ayun, pakinggan ho natin ang nagkukups na si, anong pangalan to, nitong si Gutierrez dito sa video na to. Game. Yun po. Mr. Chair, si Colonel Marcos ay binanggit mo rin sa affidavit. If I'm not mistaken, ito, number 23. Noong andun ako sa Senado, sinunod ko lahat ng nakalagay sa affidavit dahil may kopya ako. Pero lahat ng sinabi ko doon ay walang katotohanan. Ang totoo lang doon ay yung binanggit ko na humingi si Marvin Marcos. Pero ngayon lang ho natin napansin ha, naka-makeup ho itong si Kerwin Espinosa. Grabe. Pulang-pulang piece niya, parang pinagsasampal ka ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Ngayon lang ho natin napansin. Ibang klase talagang dapat presentable at kapani-paniwala ang pagharap niya dito sa mga crocodile na tanak ng tokwa. Para sa kampanya ng asawa niya. Ito po ba yung incident na binabanggit ninyo? Yes po. 4 million! Mr. Chair. 4 million yan ha. Thank you, Mr. Chair. I have no further questions on the affidavit, but I will now ask other questions na lang po in general. So with that, Mr. Chair, this Marvin Marcos that you mentioned is the same Colonel Marcos that you pointed out earlier. Is that correct, Mr. Chair? Yes po. Okay. Mr. Chair, before I proceed to questions for Mr. Marcos, for Colonel Marcos, I'd just like to reiterate po yung aking nakikita dito sa affidavit ni Mr. Espinosa. It would seem that these are very heavy allegations, but it generally can be run down into two, especially in relation to the investigation of the Quadcom. Una po, nakikita natin isang operational modus nila regarding if ever it is proven to be true, of course. We still have to take into consideration that there was a recanting. So hindi pa naman tayo sigurado versus yung other oath niya, other statements under oath niya. But it seems to be that first there's an allegation, heavy allegations regarding the conducting of the extrajudicial killings, if it can be categorized as such, in relation to the father of Mr. Espinosa. Dahil po nakita natin na isa... Yaan ho ang representante ng One Rider Party List dyan sa House of Representatives. Para doon sa mga rider na nabudol last election, pinapaniwala ho kayo ni Busita na para sa kapakanan ng mga rider ang kanyang isusulong. Hindi ho. Isinusulong ho ng One Rider Party List ang kapakanan netong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Bidang-bida at talagang pabibong-pabibo itong si Gutierrez sa bawat hearing na kinakandak dyan sa House. One Rider Party List para kay Crocodile. Sama siya po sa narco list, nag-operate po yung police, and it resulted in death. I don't know if this is part of their modus, but if he could be considered a high-value target, which is the second component ng yung Oplan double barrel. But here we see how the narco list plays into the operation of the PNP. But on the second, and I think is more pressing, if it is proven true po yung testimony ni Mr. Espinosa that he was only forced to give that testimony in the Senate, there seems to be a use of resource persons for political gain or political testimony.
Kasi po, I'm not sure, pero Mr. Espinosa, may kinalaman po ba yung raid sa bahay ng iyong father or even the killing of your father dun sa ginawang pilit sa'yo na gumawa ng affidavit sa Senado? Pwede mo ba, Mr. Chair, pwede bang ipaulit ang Mr. Chair, I will rephrase. Tanong. Hindi ka nakapokus, sir, kasi iba, kung saan-saan lumilipad ang isip mo eh. Ha? Talagang hindi alatahong baka itong si Kerwin ngayong mga panahon na to dahil nasa laya na siya kung ano-ano mga pinagagawa niya sa buhay niya. Para sa mga taga-Albuera, i-require nyo yung mga kandidato ngayong 2025 midterm election mag-undergo ng hair follicle pulburon test, okay? Kawawa ho kayo dyan. Sa iyong sinumpaang salaysay, dalawa pong nakikita natin. Una, yung portion po relating to sa pagpatay ng iyong father, which is in relation po to sa EJK. Tapos yung second naman po is in relation po yung pagpilit sa'yo na magtestigo sa Senado. Yung itong dalawang incidents ito, related po ba sila? Sa tingin niyo po, ang nangyari sa iyong father, yung pag-raid sa bahay, yung pagpatay sa kanya, yung search warrant, ito po ay part ng modus para ikaw ay pilitin sa Senado? Or separate naman po to as part of EJK? Siguro sa aking sariling pag-intindi, related po. Related po. So tingin niyo po, ang ginawa po sa inyong tatay ay related na para takutin po kayo? Opo, sa aking sariling pagkaintindi. Pero yung nabanggit po ninyo dito sa affidavit, na-mention mo po kasi sa paragraph 23, na ang totoo lang doon ay binanggit ko na humingi si Marvin Marcos ng 4 million sa papa ko. Is this part siguro po ng motive ng nangyari po doon sa iyong 4 tatay? million. Hindi siguro. Coincidence lang po yun. Baka ang nangyari sa papa ko, parang sa mga operatives may nasa likod or nagbigay ng instruction sa kanila na ito ang gawin mo. Hindi ito ang motive ng yung pagbigay ng 4 million kay kay Sir Marcos. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'll now be directing my questions to Colonel Marcos. Ayan Of course, na, Colonel ito na Marcos, kay Marcos na meron tayo. pong nabanggit po dito na aligasyon regarding po na yung 4 million pesos na hiningi daw po ninyo kay former Mayor Espinosa. Mr. Chair, do you confirm or deny this allegation? Morning po ulit. Hapon na ba? First of all, sir, pertaining po sa sinasabi po ni Kerwin tungkol po sa 4 million, sa Senate hearing po, ang sabi niya 3 million. Naku po. Ngayon, ang sabi niya 4 million. Naku po. Tapos sabi niya, sabi daw ng tatay niya. So he has no Naku. personal knowledge. Hearsay na naman. I've already denied this several times, even in the Senate. During the time of his accusation, or yung sinasabi niya, siguro sinasabi niya yan kasi galit siya sa akin. Sabi ko, dahil sa nangyari sa tatay niya. Normal po na reaksyon ng isang tao. Pero para tumanggap po ako ng ganung klaking pera galing sa kanya, sabi pa niya, campaign period. Nasa Albuera po ako, election na week na po. Tapos na ang Naku campaign po. period. Supalpal na naman. Hindi naman ako, sabi ko, during that time, I was only the Deputy Provincial Director of Leyte PPO. Handling administrative matters. I was deployed in Albuera for election purposes to supervise only the 4th District because it was considered as a hot spot. Hindi ko kailangan manduhan ang mga pulis doon o ano pa man. Hindi naman ako provincial director, hindi ako regional director, hindi rin ako operatiba ng illegal drugs para proteksyonan siya on something that I will ask for exchange for money.
And I want also to straight, sir, Mr. Chair, on the record, ulitin ko po, the murder case filed against us to the death of his father and Raul Yap, we were all acquitted by the court. We were, kumbaga, Mr. Chair? we were kumbaga, nabigyan ng hustisya yung mga akusasyon sa amin. Ngayon, sir, itong raid na 11 kilos. Mr. Chair. It was for... Point of order. Ayan na. Pinoint of order na. Kasi meron na ho silang meron nang na-uncover. Merong nabubulgar itong si Marvin Marcos, ha? Acquitted ho sila doon sa pagkasawi. Nitong ama nitong si Kerwin Espinosa. Paano ba yan, sir? Yung mga akusado, acquitted ho. Yung mga pinatawag yung pulis na yan. Tapos yung 4 million ngayon, sa Senado, 3 million. Tapos sabi ng papa niya, anong papaniwalaan natin dito kay Kerwin Espinosa? Point of order, Congressman Akop. The resource person is not answering appropriately the question of the Honorable Rodriguez. I think we should remind the resource person Naku, to answer mananakot na directly tong si the Akop, question of Mananakot the na. Honorable Congressman. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Honorable Colonel mo Marcos, mukha please mo. answer Saka pang the matandang walang questions pinagkatandaan. asked by Congressman Gutierrez. Mr. Chair, thank you. Yes, sir. Although I believe Colonel Marcos did answer yung allegations sa 4 million, it's just that he went on to discuss other things. But I hope the good Colonel could understand that we have a line of questioning and it's one topic, one answer lang naman po. No? Yes, we will proceed with the raid po siguro at a later time. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. His statement is not true. Not true. Most of his statement na sinabi niya kanina, marami po doon hindi totoo. Yun. Marami ho doon hindi totoo. For sure, sinungaling hoya ang si Kerwin Espinosa. Pero itong si Luistro, paniwalang-paniwala ho siya. Kita nyo? Kita nyo si Luistro doon sa huling video natin? Di ba paniwalang-paniwala siya? Kaya wala ho tayong maraming pinag-uusapan dito para makapag-focus ang atensyon ng ating mga kababayan dito sa mga kabalbalan na nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives. Kasi mamaya mapapasadahan na humanho natin yung mga maiinit na kaganapan sa social media. Pero unahan na muna natin itong sa Quad. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, follow-up question on that. But did your wife run for office at the time, Mr. Chair? Colonel Marcos, can you please answer the question? Yes, Mr. Chair, sorry, a follow-up question, Colonel. Yes, sir. If you're, just to confirm na yung asawa niyo po ay tumakbo as alleged na During that kandidato time, po. on 2016, she ran for Vice Mayor of Pastrana Leyte, pero she lost in the election. Thank you, Natalo Mr. po. Chair. Mr. Chair, some questions naman po, Colonel Marcos, and siguro from this point on, you'll be able to explain your side po na binabanggit po ninyo. Because I agree with Congresswoman Luistro. Generally, yung testimony po ni Mr. Espinosa would be shaded with doubt kasi po this is based on, this is a recanting of a previous testimony under oath, previously affidavit, sworn under oath. However, what draws our attention is that it is surrounded by apparent irregularities, Mr. Chair. Mr. Chair, I mentioned this because one glaring thing that we've seen is yung the circumstances surrounding the death of the former Mayor Espinosa. So in relation to that, I have some follow-up questions. Mr. Chair, at the time si Colonel Marcos, kayo po ay CIDG hepe ng CIDG for Region 8. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ano po yung inyong katungkulan bilang chief ng CIDG 8? Way back 2016, during the raid in Baybay City Jail, I was the regional chief of Region 8, sir. Regional chief po kayo? Yes Region 8 po, po ng tayo. CIDG po. Of CIDG. Mr. Chair, so in relation po yung sa kaso ng former mayor, if ever, kasi I believe the case that was, if correct, ano po yung kaso that became basis for the issuance of the search warrant? Kaya po kami nag-apply ng search warrant dyan because during the raid of Colonel Espinido, in which they were able to recover 11 kilos of shabu and several firearms. Not only firearms but bank documents involving 5.1 billion pesos.
in current account and another intact money of a fake corporation by his family named Blue Oceanic Corporation found out by AMLA amounting Parang hindi maganda yung na-uncover nyo ngayon dito sa video na to. 5 billion fake corporation. Merong paper trail. Anak ng tokwa. to 5.1 billion. This was pronounced by the former president. Na-check po ito. Na positive yung pera na yan. Yung sinasabi niya magpapakatotoo siya, ba't hindi niya sa uli ang pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? Then, the issuance po ang yung search warrant, kasi si Espinedo po ang nag-grade, pero joined kami as investigation team. So, we were the one who filed the case, kaya po lumabas ang warrant of arrest ni Mayor Espinosa at saka po ni Kerwin Espinosa. And during the issuance of warrant of arrest, hindi po si Judge Cabaluna ang nag-issue ng search warrant. Naku. Mali po yung sinasabi niya. Ang nag-issue ng search warrant, judge po ng Samar, si Judge Sabari. Katapos, I'm stating here statements based on records and public records. Sa warrant of arrest na in-issue, Major Laraga filed application for search warrant because of an valid information that there were continuous of drug trade inside the Baybay City Jail. And some of the jail guards are involved. Sige, Colonel Marcos. Yung po ang dahilan bakit po kami nag-apply ng search warrant. Kaya po namin in-implement yon. At saka yung sinasabi niya nag-face the wall, hindi po kami pinapapasok sa jail. Kaya po namin ni-restraint yung mga jail guard doon kasi they were armed. Armado po sila. Hindi kami pinapasok. We were forced to use bolt cutter, which is specified in the search warrant that we can break through if the search warrant issued by the judge is not honored. Okay, sandali lang. Yung po yung sandali lang, totoo Colonel. dyan. Kailangan yung pigilan si Marvin Marcos. Lalabas ang katotohanan dyan based on public records, hindi puro laway kagaya niyang si Kerwin Espinosa. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Hindi makahiga habang nagsasalita itong si Marvin Marcos, hindi makahiga itong mga crocodile Yes, Congressman Gutierrez, is that the reply to the question you asked, Colonel Marcos? Mr. Chair, more than what I was seeking, but that's fine, Mr. Chair. Yun nga, Mr. Chair. Colonel Marcos, bibigyan ka namin ng pagkakataon magsalita. Ang ginagawa natin Yes, Your Honor. ay yung tanong, yun lang muna sagutin. Hindi, paano maiintindihan ang sagot kung yung kaakibat na eksplanasyon di natin pakikinggan, anak ng toko? Kaya na nga ba sinasabi natin? Gusto nyo lang marinig, yes or no? Paano maiintindihan ng sambayan ng Pilipino kung tawagin niya ang investigasyon na yan kung hindi natin pa-explain dito sa mga resource person na may hawak-hawak na dokumento, public documents, yung inyong tinatanong sa kanila, sir. Ito talaga si Barbero, oo. Mo. Okay, para hindi Yes, ho Your tayo Honor. tumagal. Now, you have, please wrap up, Congressman Gutierrez. Mr. Chair, yung katanungan ko po natin is kung ano po yung basis ng search warrant. I understand that there are a lot of preliminary facts that would establish any need. But for one, yung nabanggit po na AMLAC, I'm not sure if bank transactions would be covered by search warrant dun sa Leyte. But I understand eventually, nasagot naman ni Colonel Marcos na the reason that he needed a search warrant was some alleged irregularities within Baybay sub-provincial jail. Tama po ba? Yes, inside the provincial jail. And we have also information that Mayor Espinosa was allowed to go out during nighttime by the jail warden. Mr. Chair, but based on records po, yung violation that was made basis for the search warrant was violation of RA 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nabanggit po ninyo earlier that the basis was illegal drug trade. Which was which po kaya, Mr. Chair? Pareho po, Mr. Chair. Mayroon pong information na continuous ang drug trade. Mayroon din pong information that they were may armas po na nandoon na hawak po yung si Raul Yap at saka si Mayor Espinosa.
And hindi po totoong niyakap si Mayor Espinosa based on record. Mr. Chair, again, I would like to ask for a point of order. Ano ba namang mali doon sa pagpapaliwanag ng additional details? Ikaw naman, sir, oh. Ang sarap pakinggan ng mga paliwanag nitong si Marvin Marcos. Pagka si Kerwin Espinosa, isang tanong, 30 minutes ang sagot niya, walang problema sa inyo. Pagka itong isang resource person na pinatawag niyo, mag-i-explain lang ng 2 sentence o 2 words, nagagalit kayo. Ano ba yan? Yes, Congressman Akop. May we ask the resource person to answer directly the question of the Honorable Gutierrez? Kasi yung sinasagot mo, Colonel Marcos, ay hindi na appropriate dun sa katanungan ni Honorable Gutierrez. Antayin mo na. Bakit si Bakit yung si Kerwin Espinosa hindi na appropriate yung sagot niya doon sa tanong hinahayaan yung mag-explain kahit na 30 minutes? O hindi, kahit 2 minutes. Kapal ng mukha nitong matanda na to. Alam niyo, nakakawala ng respeto yung mga pinagagawa niyo dyan sa House of Representatives. Sa totoo na ako lang. magtanong sa iyo. Kala mo, talino talaga. Mr. Chair, Kapal ng mukha thank you nitong for matanda that na to. point of order. And Mr. Kala Chair, mo, yung akala issue mo nga talaga napakagaling ni Ako. Kala mo, meron nang napatunayan. Anak ng tokwa. Sa lahat naman ng hearing na yan, puro bardagulan lang naman alam nyo eh. Pero yung mabibilib kami dahil sa katalinuhan na pagtatanong nyo, puro kabobohan sa totoo lang. Ayan na naman. po is Ayan that na naman. there seemed to be a disconnect. Although there might be an information for both illegal drug trade and violations of the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, as far as the Ang issue pa dito, hindi tumatakbo yung hearing base sa gusto nyong takbuhan ng hearing na to. Etong si Marvin Marcos, taliwas ang pinupuntahan ng hearing pagka siya ang tinatanong nyo. Tama, mali? Firearms and Ammunition Regulation Act. So yung next question, Mr. Chair, if I would be Yes, with please, the indulgence your to last wrap up. question. Thank you. Normal po ba na nagsuserve ng search warrant sa loob ng kulungan? If ever, since I'm wrapping up, Mr. I had more questions, Mr. Chair, but I'll probably reserve it for another round. Pero if Colonel Marcos could narrate to us any other instance in which a search warrant was issued against a jail in his watch. Thank you, Mr. Chair. Actually, sir, when we apply for the search warrant, there's no prohibition or any or OCA circular na nag-exist. We asked other judges kung may prohibition ba na mag-apply kami ng search warrant sa isang jail facility or any government facility. Wala naman daw po. So we tried applying and it was granted. Yun lang po. No other reasons po, sir. Mr. Chair, yung second question ko po, have you ever sought or applied for a search warrant for a jail in any other circumstance? Mayroon po yung sa Abuyog Penal Colony po, sir. Mr. Chair, and what was the result of that application? It was also granted, sir. And the result of the operation, Mr. Chair? We were able also to recover illegal drugs inside. Thank you very much, Mr. Chair. Given that my time is up, I will yield to other interpellators. Maraming salamat po, Colonel Marcos. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gutierrez. The next to interpellate is Congressman Jay Kung-hun. You have 10 minutes. Ay, naku, Thank you, Kung Mr. Chair. Kung hinay-hinay ka, galit sa ano yan? Galit sa mahilig sa pulburon. Yang si Marvin Marcos, galit sa mga mahihilig sa pulburon niya. Kaya kung ako sa'yo, medyo hinay-hinay ka dyan. Mr. Espinosa, dito po. Yes. Mr. Espinosa, magandang hapon po sa inyo. Tama po ba yung narinig ko na nag-file po kayo ng COC for mayor ng Albuera Leyte? Yes po. Mr. Chair. Bakit niyo po naisipan na ngayon lumabas o magsabi ng katotohanan, lalong-lalo na rito sa Quadcom? Siyempre, panahon ng eleksyon ngayon. Baka naman po mamaya isipin na ginagawa niyo ito para sa election campaign. Nakananto ko ayun, ito naman si Kung Hun ang gagagawa. Kayo ba hindi? Kayo ba hindi nyo tinitake advantage yung quad committee na yan para magpapogi, anak ng toko? O sa media mileage? Ginagawa ko to na lumutang dito sa Quadcom kasi napanood ko marami nang lumutang na mga biktima sa EGK na marami nang naglakas na loob
na isiniwalat ang mga hinanaing nila sa pangyayari ng patayan sa ating bansa, sa AGK. Naku. Yun ang nag-udyok sa akin kung bakit ako Congrats sa mga taga-Albuera. Yan ang magiging mayor nyo. Palakpakan. Kakahiya, anak ng towa. Mayor nyo yan, sigurado? Grabe naman yan. lumutang dito sa Quadcom. Walang halong politika po ito. Okay, Mr. Espinosa, kasi gusto lang po nating siguraduhin Wala daw halong na ang iyong motibo maayos at nararapat. Ang hangad ko at ang purpose ng aking paglutang dito, hindi politika, kundi ang hustisya na makamit naming pamilya sa aming ama na pinatay na parang hayop. Mr. Espinosa, bakit Kumusta naman yung mga namatay sa Albuera na related sa illegal na droga? Meron ho tayo napanood na video. Bago ho dumating si Tatay Digong dyan sa Albuera, talaga hong kawawa yung mga tao dyan. Kawawa ho yung mga taong yun. Yung mga taong nagurgur nitong matandang Espinosa na to. Ngayon, doon sa pagkakagurgur niya na yon, hindi ho tayo pabor doon. Pero kung yun ang itinakda sa kanya ng pagkakataon dahil sa mga pinaggagawa niya sa mga nakalipas na panahon, wala ho tayo magagawa doon. Sa dami ng buhay na nasira dahil sa illegal na droga na yan, kung magurgur yung mga nagtutulak ng illegal na droga na yan, wala ho tayo problema dyan. Yung mga gumagamit, yung mga kumukonsumo, pagbigyan natin, rehabilitation. Rehabilitation, talagang rehabilitation. Pero yung mga nagtutulak at self-confessed na drug lord, naku po, dapat ginugurgur yung mga yan. bakit naman po parang ang sobrang malas po ninyo ng inyong pamilya? Ano po ba ang naging motibo para ilagay ang inyong pangalan ng iyong ama at ikaw sa listahan? Kasi hindi po kami supporter ni Presidente Duterte. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Maraming hindi sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming mayor, maraming mga organisasyon, dilawan, pinklawan, hindi sumuporta kay Tatay Digong pero hindi nagurgur. Bakit? Hindi sila involved sa ipinagbabawal na pulburon. Ganun lang ho kasimple yun. Kung paandaran sa mga mababantot na ano na yan, banat. Ang kapanahunan na tumakbo ang papa ko. Tingin mo yun ang naging dahilan, Mr. Chair? Natural, hindi kayo susuporta. Galit sa illegal na droga yun eh. Sa tingin ko, yun ang dahilan. Kasi maraming mga biktima na hindi supporters niya, ganon din ang nangyari. Mr. Chair, Yun ho, laway na naman yun. Nasa yung mga dokumento, asan ho mga ebidensya ng mga nagurgur na hindi sumuporta kay Tatay Digong. Mantakan nyo yun, mga Nograles, yung matandang Nograles. Wala hong ginawa si Tatay Digong dyan sa mga politiko na yan. Napakarami hong bumabanat sa kanya sa social media. Nandiyan sa Trillanes, nandiyan yung mga dilawan, mga pinklawan, mga makakaliwang grupo. Meron ho bang nagurgur sa kanila? Yan ho si Franz Castro. Ito, kudos naman dun sa mga tao na nabanggit natin, hindi ho siguro sila involved sa ipinagbabawal na pulburon, kaya hindi sila nagurgur. may nabanggit ka na abogado ng tatay nyo nung humingi siya ng tulong dahil nasama siya sa listahan ng dating Pangulong Presidente Duterte. Sabi nyo, kinonsulta ninyo ay isang Attorney John Ungab. Tama po ba? Tama po. Ito po ba yung Attorney John Ungab na pinatay noong February 20, 2018? Saan napatay po? Sa Cebu. Sa Cebu po. Pinatay po ba ito? Pinabisado yung script. Yan po. Tama po yan. At yung piskal na si Mary Ann Castro, siya rin ba yung Mary Ann Castro na pinatay noong January 17, 2019? Opo. Thank you. Lahat ng tumulong sa amin, pinapatay. Pati si Baka involved din sila sa ipinagbabawal na pulburon. Ganun lang ho kasimple yun. Kasi ako, kung matinong tao ako,
legal ang ginagawa ko at alam kong illegal ang ginagawa nyo, di ko kayo tutulungan. Ha? Hindi ko kayo tutulungan. Delikado yan. Illegal nga yan eh. Ba't nyo ginagawa? Illegal. Pag nahabol kayo ng pamahalaan, tiyak na magugurgur kayo. Ngayon, yung mga tumulong sa inyo, malamang sa malamang, tinulungan kayo, concern niya mga yan. Baka kasama ho sila doon sa mga illegal. Baka nagtatanong tayo dito. Kaya nagurgur din ho sila. Ganun lang naman ho kasimple yun. Swerte nga ho kayo eh. Ngayon, patakbo-takbo na lang kayo. Tapos, meron pang 1 bilyon. Sa bangko. Nasaan na ho yung pera na yon? 5 bilyon para Si sa... Attorney Bato, may isa pa na abogado na pinatay din sa Tacloban. Sinong attorney ba to ito? Ay, Kasi baka mamaya magkaroon tayo ng confusion eh. Rogelio Bato. Family name niya ay Bato. Pinatay din sa Tacloban. Sino tingin mo nagpapatay sa kanya? Siguro mga nasa matataas na pwesto yun. Okay. Kasi Ba't di ka makapagbanggit, Brad? Ba't di ka... Duterte mo na! Naiiyak ka pa! Langya ka! Duterte! Naiiyak ka pa eh. nagtanggol ang karapatan namin. Gusto nilang wala sigurong magtanggol sa amin. Kaya lahat ng tumulong sa amin, patay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong sa Commission on Human Rights, Mr. Chair? Please proceed. Sa Commission on Human Rights, meron bang mga na-file sa inyong kaso na sa EJK noong panahon ng drug war sa inyong komisyon? Assalamualaikum po, Honorable Chairman, and to the honorable members of the committee. Yes, Your Honor, there were EJK cases filed before the Commission on Human Rights, 2016 to 2022. Pwede po bang makahingi ng description ng mga kasong na-file sa inyo regarding sa EJK? Yes, Your Honor. Noong nakaraang commission po, Commission on Bank 5th, meron pong inilabas ang komisyon na report on investigated killings in relation to the illegal drug campaign. Nilabas po ito noong April 2022 ng huling komisyon ng Commission on Human Rights. Ang mga datos po, base po sa records namin, Your Honor, ay, allow me to check my file, sir. Mula noong July 1, 2016 to June 30, 2022, meron po kaming kaso na naitala o na-file sa Commission on Human Rights na may total na 3,937 cases of EJK-related incidents. Ang number of victims po sa mga kasong ito, drug-related cases rather, Your Honor, number of cases again is 3,937. Ang number po ng biktima ay 4,575. Ang mga lalaking biktima po ay 4,453. Ang babaeng biktima po ay 122. May mga kabataan din po, 29, no? Colonel Marcos, kailan po kayo naging pulis? Yung tingnan record niya, kailangan po ang itanong. 1990. Para lang makonsumo ang oras I eh. was a cadet, May Para lang makapagpabida itong si Kong Hun, tatanong pa kung kailan naging pulis. Nandiyan naman yung record niya eh. Yung mga si Kerwin Espinosa nga, nakuha niyo record pa kaya nitong si ano. but Nitong I si become a Marcos. police inspector in April 1996. Ano po ang rank nyo ngayon? I'm a full colonel, sir. Police colonel. Noong naging pulis po kayo, saan kayo unang na-assign? My first assignment was the Presidential Security Group, sir, in Malacanang. On the time of President Ramos. Paano kayo Magaling napadpad ito, ibig bilang sabihin. head ng Mahusay CIDG? itong si Marcos. I was assigned in CIDG or reassigned in CIDG on 2016. Alam ho natin kasi pagka PSG, pinili yan doon sa mga talagang mahuhusay tapos gagawing tagabantay ng presidente. July. Kayo po ay nailipat lamang sa CIDG Region 8 noong July 16.
July 2016 sa utos ni sa utos ni Chief PNP Bato de la Rosa, tama po ba? Not presumptively, sir, because he was the chief PNP, but the orders was issued by DPRM. At kayo po ay na-assign doon bilang isang malaking grupo mula sa inyong dating assignment, tama po ba? Ma'am, no siguro, Mr. Chair, because I cannot categorize yung malaking grupo po. Pero alam nyo ba kung ba't kayo na-assign sa CIDG 8? Ang nangyari po noon, I was assigned in Leyte PRO 8, Police Regional Office 8, in Leyte PPO. Then on July 16, in July 2016, nangingi po ako ng tulong sa provincial director ko. Sabi ko, sir, para naman ako maka-experience ng ibang assignment, at the same time, nag-signify ako na ma-assign ng CIDG. Kaya po ako na-issue ng order papuntang CIDG headquarters. Sino nagrekomenda sa inyo para maging pinuno ng CIDG 8? Meron po ba nagrekomenda sa inyo? Wala naman po, sir. Pero during that time, marami pong vacant position yung regional chief ng CIDG because some of my upper class already moved for higher position. Kaya nung nabakante po yung regional chief ng 8, nasakto po, sir, na na-assign ako doon, ako po ang na-designate. Nung dumating din po ako ng Region 8, wala na pong regional chief doon na nag-turnover pa or nandun pa siya para palitan ko. Bilang CIDG 8 po, ano po ang inyong katungkulan? Bali, ako po yung regional chief ng CIDG 8 po. Ano po yun yung trabaho? My work was to supervise the provincial offices ng Regional Field Unit 8. Mayroon po akong field unit sa all parts of the provinces of Samar to include Leyte, sir. Leyte and Southern Leyte, including Tacloban City. Okay. Nung naupo po kayong CIDG chief, kayo po ay na-dismiss ilang buwan lamang pagkatapos ninyo malipat sa CIDG 8 matapos ang involvement ninyo sa pagpatay kay Alberta Leyte Mayor Rolando Espinosa at drug suspect na si Reuliap. Tama po ba? Yes, sir. It was part of the procedure of the PNP. If you are under investigation, you will be put in the holding center to pave way to the investigation. At kanina sinabi niyo po na nagsiserve kayo ng warrant, no, kay Mayor Espinosa dahil sa di umano'y violation niya sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tama po ba ito? Tama po, sir. Paano nagkaroon si Mayor Espinosa ng violation sa batas na ito habang nakakulong siya sa loob ng kulungan? The Espinosa Group, sir, was monitored as their illegal trade since my knowledge in 2015 pa po. Kasama po sila sa drug list ng PRO 8. Nung nasa personnel pa po ako naka-assign. Hindi pa po ako na-assign ng CIDG. Nandun na po sila. They were already monitored. Pero nung during that time na nakakulong na po siya because virtue of warrant of arrest na wala pong bail, they continue their drug trade. Grabe naman yan. Sa Quad Committee, ano masasabi nyo dyan? Yung pinoprotektahan nyo, yung pinapakinggan yung Kerwin Espinosa, 2015 pa lang ho pala, wala pa itong si Tatay Digong, nasa listahan na ang pangalan nila sa mga nagbebenta isa sa mga pinakamalaking drug lord sa buong Pilipinas. Nakakantoko. Sinisisi nyo si Tatay Digong. 2015 pa ho pala, nandyan na sila. We keep on monitoring. Hindi man po ang trabaho po ng PNP, hindi pwede nakakulong na po yung
tao na involved sa drugs is we stop monitoring. Okay. Normal po ba na nagsiserve ng warrant of arrest sa kulungan? Mr. Chair, I cannot answer a definite yes or no on that because ang trabaho lang po ng police is mag-apply po ng search warrant. Pag pin-approve po ng judge, i-implement po namin. Hindi, tinatanong ko nga po kayo. Normal po ba? Tanongin kita, tama ho ba sa pag-apply ng arrest warrant ay maghukay sa ilalim ng basement? Na nagsiserve. So meron kayong mga nabalitaan na ginawang ganito ang kapulisan sa ibang lugar? Mayroon na po mga nabanggit, sir. Mayroon din nga po sa MPD, sariling opisina ng Manila Police, in-applyan ng search warrant. Okay. Alam niyo po ba kung anong batas o regulasyon na nagsasabi na kailangan mag-issue ng search warrant sa kulungan? Meron bang batas na ito? Wala po ako nalalaman, sir. Wala kayo nalalaman. Opo, sir. Familiar po ba kayo sa mga search warrants? Yes po. We have applied several search warrants already, sir. Ang search warrant po ay mahalaga sa due process ng isang tao. Dahil Ayun sinisiguro ang yun. sinasabi ko, due process ang search warrant. Pero kahit hindi si Pastor Apollo Kibuloy yung nasa search warrant at wala doon sa search warrant ang warrant of arrest yung paghuhukay doon sa ilalim ng basement ng KOJC, ginawa pa rin ng mga pulis na nanggulo dyan sa compound. Pero hindi kayo nag-ingay. Pero dito sa pagkakagurgor ng isang nasa drug watch list, nag-iiyakan kayo. Anak ng to. Anong klaseng bangag talaga ho itong administrasyon na to? Na limited lang ang search na nakalagay sa warrant ay walang abusong magaganap sa mga tao o subject, di po ba? Tama po, sir. Naniniwala po ba kayo na kailangan ng search warrant para sa isang nasa loob ng kulungan na kahit wala naman talaga silang tinatawag na expectation of privacy? If there is a compelling reason as we justified to the judge so that the search warrant will be approved, yun po ang ginawa namin, sir. Hindi po ba meron namang regular as a matter of procedure para i-check ang mga gamit na nakakulong kung may mga illegal na bagay silang ginagawa sa loob ng kulungan? Normal po yun sa isang jail facility. Trabaho po nila yun, sir. So bakit kayo kailangan na mag-serve ng search warrant kung meron naman pala ganun? Because we have a reason to believe that already the jail guards, some of the jail guards were already involved. So meron mga reports sa inyo na yung jail guards ay involved. I have no further question, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Konghun. Next to interpolate. Hay na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Tinapos lang ho natin itong si Kong Hoon. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinagtatanong niya. Dapat itanong din ho natin yan doon sa mga nag-serve ng warrant of arrest dyan sa KOJC. Ito kung sinaservan dito, 2015 pa, nasa drug watches na ang kanilang mga pangalan. Yung kay Pastor Apollo Kibuloy, mga kasong hindi pa talaga napatunayan. Yun ho talaga yung pamilya na yon. Yang mga Espinosa na yan, diyan sa Albera, mga daw ho yan, mga gugurgur. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.